Hi everybody, it's been a while. My name is Phoebe and welcome back to my channel where I share some of my adventures while traveling and living in my 1996 Kia Besta. If you want to see more of my adventure, then follow along. Bumili rin pala kami ng 12 volt na electric fan kasi itong electric fan na clip fan na ginagamit namin na 220. Minsan pag umiikot siya, parang biglang humihinto-hinto yung ganyan. Parang nagpa-fluctuate siya. Pahinto-hinto siya, tapos parang makakasira ng ano bang tawag dyan? Yung turbo. Dynamo yun. Para makakasira ng dynamo ng electric fan. Kaya, unbox natin yan. Pakasikip naman ng van. Ang dami kasing gamit. Tingnan nyo naman yung sahig. Daming gamit. So, ayun yung box. Teka, hanap ako muna kayong pwesto. Grabe naman yung init. Okay na siguro tong pwesto na to. So, unbox na natin tong 12 volt na fan. Ano maganda? So, ito siya. 10 inches oscillating fan. Bali, 429 yata yung bili ko sa kanya. I think, medyo kamukha yata siya ng mga fan ko dun sa harap. Pero ito kasi 12 volts. Kaya siguro mas bagay siya. Yung saksakan niya, pang cigarette plug yung tawag dito. O, diba? Ang lakas. Bungga. Bali yung fan, meron palang butas dyan na pwedeng sabitan ng screw. Tapos ini-screw ko na lang siya. So yung screw parang ganito lang. O, yan. Ibabaw ng sink. Tapos ito dito sa likod ng likod ng exhaust. Ming, huwag ka muna maingay. Yan, sa likod ng exhaust. Tapos doon, sa may tapat ng pinto. Tignan naman natin pag umikot siya. Ayan. Bongga, ang lakas niya talaga. Tignan nyo. Yan, no? Narinig yung hangin. 429 ko nabili yan sa Shopee. Love it! Inalis na rin pala namin yung mga sliding drawers sa likod kasi mahirap na siyang buksan or hatakin and hindi rin na ma-maximize yung space. Naglagay na din kami ng bedsheet and grabe, parang na-excite talaga ako. Habang ginagawa namin to, pinag-uusapan namin yung mga memories, lalo na nung 3 months talaga kami nakatira sa van. Inabot na kami ng gabi kaka-prepare ng van. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung saan kami pupunta. Kung pupunta kami sa La Union, or sa Pangasinan, or baka dyan lang sa tabi-tabi. Hindi ko pa rin alam. Baka isama rin namin yung aso namin, si Halo. Halo! Hindi ko sure. Baka isama namin or iiwan namin kay mama. Ba yan, Halo? May laway na naman yung tsinelas ko. Ikaw naman talaga, oh. Iniwan na lang namin si Hilo kay mama kasi walang AC yung van and baka ma-heat stroke yung aso lalo na pag tanghaling tapat. Nagpagas na din kami para dire-diretso yung biyahe mamaya. Ito yung isa sa pinakaayaw kong gawin kasi nga ang mahal ng diesel. Pero oks lang dahil mas mahal daw niya ako. Wag kay dyan. Pagdating namin sa spot, chinecheck ni Pam yung ground kung matigas and pwedeng daanan ng sasakyan para di kami mabalahaw. And speaking of, meron palang nabalahaw malapit sa amin. Kaya sinubukan namin tulungan pero kailangan pala ng mas maraming tao kaya tumulong na rin yung mga locals. Time check, it's 5:25. Nakaalis na yung mga sinubukan namin tulungan na nabalahaw. Pupunta lang siya dun sa may dagat.
Kasi magbabanlaw ng legs tsaka ng arms kasi puro buhangin. Hindi ko pa pala nasasabi kung nasan kami. Dito ulit kami sa beach ng Lingayen. Actually, hindi pa pala Lingayen. Nasa Binmali pa lang kami. Tapos yung Lingayen and doon sa parte niya may mga ilaw-ilaw. Doon yung Lingayen. Tapos dito kami sa Binmali. May mga resorts. Yun sa Choice. Ayan, ang ganda. Sunrise. Kaantok, sobra. Uy, may malaking aso. Tinawag ko yung aso kasi sabi ko, ang cute naman. Tapos inamoy-amoy ako. Natakot ako kasi baka naamoy niya pala si Halo. Tapos bigla akong kagatin. Stay holding me closer, it's alright. Yeah. Baby, I feel the rush. Everything that you touch turns gold. Baby, I'm missing you. Everything that you do makes me love you. Hilamos na ako, tapos nag-freshen up na ako. Inaantok na ako. Kasi ko na yung bed, kasi matutulog na kami. Tagal namin hindi nag-van life. Parang naninibago ako ulit. Ito, naka-sleep mode na siya. Malaki yan. So, dito si Love. Doon ako, as usual. Medyo isasara namin to kasi maingay yung neighbor. So, natutulog na kami. Eh, hindi ko nang araw pala mag-golden hour. Arte. Anyway, sleeping time. Kahit nap lang siguro. Ganap lang kami ng konti. Tapos mamamalengke kami. Bibili kami ng pangluto. Gagamit na namin tong fan. Sobrang saya ko talaga dito kasi 12 volts siya. Tapos, ang laki niya, diba? 10 inches. Feeling ko mas matipid to sa kuryente. Kasi rekta. Uy, ang lakas! Uy! Sige, dyan na lang. Kaso baka masipa ako. Baka masipa ako. Nungkit naman doon yung kaliwakan. Wow. Ay, ikutin mo. Uy, ang sarap ang lamig. Anong oras mo kailangan gumising? So, kailangan natin mag-market. Oo, tulog tayo market. Tulog na tayo? Na, morning. Night. Eating time. See you guys later. Ayan. Good morning mga friends. Nag-mouthwash lang ako, hilamos, freshen up lang. And also skincare kasi mabibilad tayo today sa araw. Nagsaing na rin kami habang full yung battery and tirik na tirik yung charging ng araw. Ay, kailangan pala lagyan ng sofa para ay, Lord. Para hindi mapano sa pan. 100% yung battery and 13.9 yung volts kaya pwede tayong magsaing. Palis na rin kami nito para
para makapag-market. And happy ako na medyo malayo kami sa crowd. Dahil Diyos ko po, ang crowded and ang ingay pala dun sa unahan. Kami lang ba? Or sobrang init talaga ng Holy Week weekend na to? Kaya sabi ko, tara, punta tayo sa Mang Inasal, tapos paghalo-halo tayo. Mang Inasal, beka naman. Char. Hindi ko din alam kung anong naisip namin at imbes na doon kami sa loob kumain na may AC, dito pa talaga kami kumain sa van at napakainit pa rin talaga. Hindi ka naman umaandar, nakasagad ka. Ano ba? Kaya nasa Bumalik na? Pagkain mo ako ano? Kaya ka na lang. Pack house. Meron dito. Pack house. Siguro doon na lang ako sa may dulo kabilang dulo. Doon na lang ako maliligo kasi madilim doon sa kabila. Napakaraming tao. Marami nag-iigib doon. Oo, nag-iigib. May mga liter-liter. Yung mga 8 gallons. Pwede natin punuin yung atin kung naubos. Alat. Pangugas lang naman. Malat yung tubig. Panghugas ng puset. Pwede. Hindi rin natin hugasan. Mag-car camp tayo. Siya nga, doon nakakampi. Actually, mali ako. Sabi, bawal maligo, CR only. Nalakad ako pabalik doon sa kabila. Kasi, bawal pala maligo doon, CR lang. So, doon tayo doon sa malaking liguan. Madilim doon eh. Pero okay lang. Para luminis din kahit pa paano. Hi guys, time check. Magsi-6 na. And ngayon lang ako nakaligo. Actually, ngayon lang kami ulit nakapag-vlog. Kasi ang ginagawa namin kanina, hanap ng parking dito sa Binmali and Lingayen Strip. Hindi na kasi siya katulad dati na may parang area na pwedeng pag-parkingan na malinis. I think ngayon under construction siya. Kaya hindi siya kasing ganda or kasing organized as before. Ngayon na pumanap ng parking na malinis. Hindi masyadong nakakasagabal sa tao. Daming tao dun sa strip. Holy Week din kasi. Hopefully, mamaya makapaghanap kami. Also, good thing na kumain kami kanina dun sa, or nag-order kami ng Mang Inasal. Kasi 6 PM na ngayon, hindi pa rin kami nakakapagluto, hindi pa rin kami nakakahanap ng proper parking. Naligo na ako, hindi ko pinalitan yung damit ko, although nagpalit ako ng undies, diba? Pero yung shirt ko, hindi ko na pinalitan. Kasi mag-iihaw-ihaw kami, so babaho rin siya. Plano ko mamaya after namin magluto, bago matapos yung araw, mag-refreshen up ulit ako para bago magpunta sa bed clean. So ayun, today very chaotic. I think also kasi after a long while ngayon lang kami ulit nag-van life, tapos hindi pa maganda yung setup, hindi planado. Next time siguro na mag-van life kami, may mga pagkain namin ready na, mga grocery, mga bilihin, para hindi na maraming side trip, hindi na nakakapagod yung nandun na kami sa isang place, tapos pupunta pa kami sa grocery, pupunta pa kami sa market. Hindi siya kasing dali as before. Hindi na rin kami masyadong sanay sa ganitong init. Grabe, 48, 49, 47, yun ang temperature. Makaya ng time ko. Plano ko gawin every weekend para masanay ulit kami na kahit sa mo kami ilagay, kaya namin kumilos. Thank you guys sa patience nyo. Sa araw na to medyo magulo. Pero sana mamaya mas kalmado na. Kaligo na rin. Hindi siya, hindi rin siya nagpalit ng damit. Maghanap ulit kami ng parking. Let's go! I've got this feeling in my bones. You like to lie in more ways than one. Nakakatawa kasi ang ending, dun pa din kami sa original na pinag-parkingan namin. Pero mas better kasi since paggabi na, umalis na yung mga taong nandun kanina.
Nag-start na din mag-prepare si Pam ng grilling station at nakakaloka mga mamsters sa sobrang lakas ng hangin, umabot na yung apoy sa ilalim. Sabi ko sa kanya, tabunan na lang niya ng sand yung grass para hindi magliyab. Actually, delikado yan, lalo na sa mga bundok. Kaya next time, ingat-ingat and kami rin will be mindful of that. Naluluto kami ngayon ng dinner. Siladang pusit. Ito yung tomato and sibuyas. Tapos ito yung mga pusit na pinalinis namin kanina. Tinanggal ko na yung ulo, pinapag-grill ko na lang. Diba ang pusit, sandali lang niluluto kasi magiging rubbery. Ayan ito siya. Dinner time! Sarap ng ulam. May grilled yempo, grilled pusit, garlic buttered oyster, and meron din kinilaw na oyster. Kain na! And-enjoy talaga namin itong moment na to kasi sa dami naming bills, super tagal na talaga na puro work and no play kami ni Pam. And super thankful talaga ako sa mga moment na ganitong payapa, kalmado, and masarap yung pagkain. Thank you din sa inyo na laging nangangamusta at nagtatanong kung kailan kami magka-camp and nag-i-encourage na maglabas ulit kami ng vlog. At ayan, nauna na nga akong matulog dahil nag-work pa pala si Pam hanggang 2 AM nung time na yan. Malakas yung hangin kagabi and malamig yung umaga kaya ang sarap ng tulog namin pareho. Pagkagising, naghanap din kami ng pay toilet. Pero naman kami sa van pero since maraming pay toilet dito, doon na lang kami. Naghilamos na ako kaninang umaga pagkagising ko. Tapos after no, naghanap kami ng pay restroom. So, may tag 15 pesos, saka 20 pesos. Aga pa naman eh. Alam nyo ba, 8 o'clock pa lang. Aga pa. Matagal na rin kaming hindi nakakain ng taho, kaya nung may narinig ako nagtatawag, ayun, nagpabili talaga ako. Ay, ang sarap talaga ng ganitong pakiramdam. Yung pause muna sa problema at trabaho, ito yung oras para gawin yung gusto mo at may kasama kang umaalalay sa'yo. I've got this feeling like I'm looking over my shoulder, like I'm waiting for you to come over all the time, the time. Do you believe in something pulling us towards a connection that forever could change our direction, like the wings of a butterfly? I never was one to say that everything has a reason. I never was one to pray for everything in its season. Then I saw your face, and baby I was changed. And now I have to say, I believe in that. Bukan namin paliparin tong drone kasi matagal na namin hindi nagagamit. Tignan lang namin kung okay pa. Parang nabobore na kasi kami dito sa Lingayen. Tapos yung dagat, medyo malabo siya. Kaya parang nakakatamad mag-swimming pa. Napag-usapan namin na pupunta kami sa La Union. Medyo traffic. Parang from here sa Lingayen, ang travel time is 3 hours. Pero for sure, dadating kami doon mga 4 hours or 5 hours travel time. Kasi nga, yung van, baka mag-overheat. Sobra yung init ngayon eh. Let's see. Everything in its season. Then I saw your Liligo muna kami bago kami biumahe. Daan muna kami doon sa bathhouse.
ako ng pangligo. Ito yung bag ko. Sabon. Shampoo, conditioner. Saka yung mini towel. Ito yung underwear. Kakapalit ko lang nito eh. At wala pong 1 hour. So, iniisip ko kung magpapalit pa ba ako or ito na lang yung gamitin kong pangbiyahe. Kasi madudumihan din naman, di ba? Tapos medyo malinis pa to, essentially. Doon na lang. Palit na lang ako dun sa loob mo. On our way, bumili muna kami ng cold drinks dahil for sure mahaba and mainit ang biyahe. Okay ka na? Oo. Isang ano po, frozen blended na caramel hazelnut. Caramel hazelnut na. Yung yung green cheese. Walang parking. Den. Time check, it is 4:45. Finally, nandito na kami sa La Union after pakahaba at napakainit na drive. Dito pa rin kami nakapark sa Park and Surf. And yung parking dito is 350 per overnight. So, 5 a.m. till 1 p.m. Hindi ko sure kung alis na kami bukas ng 1 p.m. And ang maganda dito kasi right across the street may maganda siyang liguan. 50 pesos siya kada shower or CR 20 pesos. Ayun, so kakain muna kami. Yung rice saka yung natira naming ulam last night. Yung grinil ni Love na liempo. Tapos, kakain ka pa ba ng kinilaw? Ayaw mo lang kulaman. Okay. Yung puset, ayaw mo? Pwede naman. Bakit malamig? Oo, okay lang. Ayaw mo nang initin? Okay lang, mainit naman. Sige. Ikaw bahala. Anyway, kain muna kami. Kain tayo. Kain! Kanin pa lang. That's it, guys. I hope you enjoyed the video. May part 2 pa yan, so thanks for being here and I'll see you on the next one.